Alam mo ba na may 10-point education reform agenda tayo? Siyempre, aalamin natin yan dito sa Usapul Biko. At kasama nga natin ngayon si Jelone Ivan Ofelada and of course si Ivan Ray Pascua. Good morning. Good morning. Good morning po. Hello. Kamusta ang morning natin? Siyempre, masaya po since walang pasok. And at the same time, although hindi ako morning person, I'm very ready sa morning balitaktak. Pero Wow. I love the hair. Kaya nga. Look at the hair, di ba? Gusto ko yung curl ng hair Oo, niya. alam mo yung parang, I woke up like this lang yung hair niya. Exactly. Pero of course, So, kamusta ang morning niya? Super excited kasi yung may i-share natin sa mga viewers na tungkol sa education. Opo. Pero yun nga po, nabanggit niyo po, ano po ba itong 10-point education reform agenda? Ayun. Bale, para po ma-start natin, no, kailangan po muna natin ng backdrop kung ano yung SCAP. Like, ang SCAP po, ang Student Council Alliance of the Philippines, is the largest, it's the broadest, and comprehensive alliances po of student council from high school to college po, all throughout the Philippines. So, nabuo po yung 10-point education reform agenda sa pamamagitan po ng mga grassroots consultations. Tapos, personally po, umattend po ako nun sa Senate of the Philippines para masama sa consultation na yon na pinangunahan po ng SCAP at office po ni Senator Risa Ontiveros, yung National Student Action po. So, yung mga nasa 10-point education reform agenda po, yan po yung mga pinipinpoint po ng mga problems sa education po natin na kailangan po natin i-reform at i-lobby na ma-resolbahan ng mga senators natin, congressista, and even our local councils po. Pero bakit mahalaga? Ayan po. Bakit nga po mahalaga, no? Kailangan po natin first i-recognize na meron tayong educational crisis talaga sa Philippines na long decade na siya. Tapos, yung mga 10-point education reform agenda po na ito ay every specific point agenda po ay merong mga nilalobby na bills na kailangang isabatas po natin. For mahalaga po siya hindi lang sa ating mga estudyante pero at the same time sa ating mga teachers din po. kung iisa-isahin natin, ano dun sa 10-point yung pinaka-urgent ngayon? Si Jelone, yung sa Oo. SCAP. Sa pagtingin ko naman po, gusto ko po siyang i-localize sa ating syudad, sa Baguio City. Sa tingin ko po yung yung sa point 7, yung genuine student representation. Kasi po, kung titignan natin sa Baguio, sobrang dami pong university at colleges. Tinatawag nga pong university town ang Baguio City. So, yung sa point 7 po sa reform agenda ay genuine student representation. Parang bibigyan po ng representation ang isang estudyante sa local council po ng Baguio, for instance, na makabahagi po sa mga decision making na lalong-lalo na po sa mga policies na apektado yung mga estudyanteng kagaya po namin. Po. Pero paano naman napasok dito si ACMA? So, si ACMA po ay isa pong progresibong political org sa UP Baguio. Nung mga nakaraan po, meron tayong mga naging activity katulad ng Right to Care Card at saka yung Lagda ng Laban sa edu crisis din po yun. So yung mga yun po is nagiging instrumento po upang madinig tayo, higit na madinig tayo sa Senado, sa Kongreso, para mailabi at saka maisabatas yung mga mahalagang batas makakatulong sa edukasyon at sa pag-solve ng edu crisis. Ano ba? Oo nga. So, sabi nila, outdated daw itong education system natin. Agree ba kayo dito at ano yung plano nyo dito tungkol dito? Ayun po. Doon po sa idea na outdated yung edu system po natin, siguro meron po dyan yung education point reform agenda. Point 8, yung parang modernization po ng curriculum. For instance, ito po sa Cordillera, sa Baguio City, kailangan po natin ma-integrate yung mga indigenous people's knowledges sa ating education system at yung curriculum natin. Para po hindi tayo nakafocus sa curriculum na hindi naman may intindihan ng mga bata, for instance, kung para po uplift natin yung literacy nila na umaangkop po sa culture, sa kung saan po sila lumaki, ganun. Nabanggit mo na kanina yung mga hindi naiintindihan, no? Well, hindi naman maiiwasan may mga students talaga na talagang parang ayaw nilang pumasok. Paano sa tingin niyo makakatulong itong agenda na to para makahelp din ng ibang students na maging excited na mag-aral? Siguro ako sasagot dyan, Yes. no? Isa sa pinaka
nagre-resonate din sa akin personally, ay yung sa point 4, yung sa may SOGI SC, safe spaces. Kasi yung mga LGBTQ members, katulad ko rin, yung marami rin sa mga mag-aaral, ayaw nilang pumasok kasi feel nila yung school ay hindi naging safe space para sa kanila. Dahil pa, yung pananamit, una kailangan nila magdamit ng panlalaki kung trans sila, kailangan nila magpagupit para lang makagraduate. Mga simpleng bagay, halimbawa tulad ng restroom, kailangan nila doon sila sa panlalaki kung feminine ang presenting naman sila. So yung mga bagay na yun, hindi napapansin pero napakamahalaga yun sa estudyante para maramdaman niya yung paaralan ay welcome siya at pwede siyang maging sino siya. Kasi di ba nga ang paaralan ay hinuhubog ang mga estudyante. Pero kasi sa nangyayari ngayon ay yung paaralan pa yung isa sa mga nagka-curtail nun. Kaya kailangan magkaroon ng mga polisiya na tatanggap sa LGBTQIA+ community at even sa mga SWANs, PWDs. Yun naman. Ay, totoo yan. Tama. Oo, totoo Inclusivity nga din. naman. Tama. Since nabanggit mo nga yung parang sa mga restroom, kasama ba sa agenda nyo yung kakulangan ng facilities and classroom dito sa 10-point Oo, agenda? especially kasi noong last June pa lang, isa ng problema talaga yung kakulangan ng classroom, hindi lang dito sa Baguio City, nationwide po yun. Ayan, no. Sa point 2 po ng Education Reform Agenda, pinipoint naman po nun yung kawalan ng infrastructure. So, nilalagay po nila doon yung parang kakulangan sa mga classroom, sa mga chairs and tables. Lalo sa Baguio City po, for instance, yung Baguio City National High School. Minsan po, pag malakas na yung ulan, ngayong rainy season pa, binabaha po siya, ganon. So, makita po natin kung gaano na kaluma yung mga classroom natin. And sa pamamagitan ng consultation na ginawa nga ng SCAP, ay na-pinpoint natin na hindi lang sa Baguio, hindi lang sa Maynila, kundi buong Pilipinas po na kulang talagang infrastructure. Kung paano ka naman mag-aaral, di ba? Kung yung classroom mo ay tagpi-tagpi o yung classroom mo ay ang dami silang estudyante po. Nakakaloka pa yung mga ibang upuan noon. Naalala ko pa ng mga Oo, elementary sa ako. amin din. Nakakaloka, gaganong ka lang, tutunog na siya. Nakakaloka yung Nagewang-gewang pa siyang Nagegewang pa parang siya. Akala mo talaga na panahong 1970s pa siya. Pero at least ngayon siguro may nakikita na tayong improvement when it comes to at least may education progress system. pa rin. Yes, exactly. Pero dito ba, sa dinami-dami ng mga subjects, requirements from elementary to college, do you really think paano natin makakatulong itong 10-point education reform agenda para maging friendly pa rin ito sa sistema ng edukasyon? Ayan po, no. Para maisa-isa na po natin yung 10-point education reform agenda, siguro ipipinpoint ko na rin po yung number 3, yung student rights and welfare na bill na kung saan hindi lamang hinuhubog yung intellectual at yung educational na aspect ng isang estudyante. Pero pinapahalagahan din po yung parang idea ng safety nila, lalong-lalo na sa mga repression na nangyayari. And at the same time, meron din po dito yung intern rights bill. So parang very related to sa mga courses na may internship na dito po ay parang sinasabi na dapat ay ma-compensate din po yung mga interns na para hindi sila overwork, underpaid. Sana lahat. Sana all no nakaka-overpaid yun. Alam mo, everyday ako mag-i-intern, di na ako gagraduate. Okay na ako sa pagiging intern. So yun po, yung sa Student Rights and Welfare Act or Bill, parang talaga pong binibigyan ng importansya yung kahalagahan at yung welfare nga ng mga estudyante, hindi lamang sa kanilang pang-edukasyon na education aspect ng kanilang life. Sabi mo na ang welfare, how about naman yung mental health ng mga estudyante? Kasi alam mo, isa yan sa pinaka-problema ngayon ng mga estudyante, no? Yung well-being nila, yung mental health nila, kamusta na, gano'n. Ayun na. Siguro marirelate ko rin yun sa ACMA kasi yung ACMA po ay nagsimula pa ng establishment niya ay talagang naglalobby na ng mental health advocacies. And meron din po sa 10-point education reform agenda. Napaka-kompleto talaga nito. Napaka-kompleto natin. Nasa part po siya ng number 9, yung emergency and disaster response na part po. Kasi talagang kinikilala natin na minsan, hindi na lang yung mga disaster yung nakaka-apekto sa mga estudyante. But at the same time, of course, yung ating mental well-being. Exactly. And siguro, mahalaga po na magkaroon tayo ng mga sapat na psychologists every university
every colleges. So, paano nyo naman, since nabanggit nyo nga yung mga ganito, since parang complete package na tong 10-point agenda, paano nyo naman mahihikayat or masasama sa plano nyo yung mga estudyante sa paggawa ng mga educational policies? So sa pag-craft naman ng kahit anong policies, no, sa paglalabi sa mga paglalagda sa petition, parati namang kasama dito yung mga estudyante, konsultasyon, patuloy na pakikipagpanayam sa kanila dahil naniniwala ang ACMA UP pati na rin ang SCAP na ang maayos at epektibong ordinansa, polisiya ay nanggagaling talaga sa ground na tayo mismo ang mayroong say sa mga policies. Yun naman po. Meron na po ba tayo mga directly? Kasi more on ang natatakal natin dito yung ng mga students, no? Oo. Pero meron rin ba? Syempre, hindi rin dapat mawala yung for teachers. Yan po, no? So, kaakibat ng mga estudyante, syempre hindi dapat mawawala yung mga teachers. Kasi ano ba ang edukasyon pag wala yung ating mga teachers? So, andito po sa part na yun yung point agenda 6 na pinagtutuanan ng punto yung budget allocation sa mga teaching and even non-teaching staff. Kasi, kumbaga yung mga teachers natin, dapat ang ginagawa lang nila ay magturo. Pero, kung titignan sa realidad, gumagawa na rin sila ng mga admin works na mas lalo pang nag-i-impede sa kanilang way of teaching. So, bali po sa Point Education Reform 6 na ito ay binibigyan po ng allocation yung mga teachers at dagdag sahod, syempre. So, sabi nga po nila, to invest in good education is to invest in good teachers. Ang ganda yun. Totoo. Ang ganda, oo. Totoo. Hindi nga naman talaga sila makakapagturo ng maayos. Kung doon pa lang sa pagtuturo mo, nalilimitahan na yung dapat mong ibigay. Dapat meron din silang nakukuha. Nakukonsider din dapat sila. Din sila. Kasi nga, sila nga yung humuhubog sa mga estudyante para sa future, hindi lang ng isang tao, kundi ng ating bansa din. At saka yun ang maganda, no? Kasi kasama rin nila dito. Kasama sila dito sa 10-point education reform agenda. Oo nga. Yes. Pero yung sa naman, since ngayon, magastos pa rin yung pag-aaral. Meron tayong mga public universities. Nako po. And then, iba naman, may mga estudyanteng nag-aaral sa mga private universities. Kasama ba sa proposal nyo na para maging gawing accessible yung edukasyon para sa mga students? Yes po. No? So, pinakauna po siya actually sa education reform agenda. Yung Ano ba ang point 1? Point 1. Education budget. Kasi, aminin natin, kapag wala ka talagang budget, paano ka gagalaw? So, for context naman po, diba, free na yung education sa ibang universities and colleges. Pero, ano po ba yung mga external factors pa? Bakit hindi nag-e-enroll yung mga bata? Kasi, kailangan din nila ng allowance, kailangan nila ng pambayad ng rent. Kaya po sa education, sa point 1, no, nilalabi po dyan ang allowance is essential bill. Kung saan tinitignan ang education na libre nga siya, sa mga ibang universities and colleges. Pero sa labas ba ng school ay kaya bang buhayin ng bata o kaya bang buhayin ng parents na pag-aralin yung bata? For instance, personally na lang po, taga-La Union ako tapos I need to study sa Baguio. So, libre naman po ang education sa UP Baguio pero at the same time, kailangan ko pa magbayad ng rent, kailangan ko pa po ng baon araw-araw. Kaya baon is essential. Ganun ba? And then magastos din yung mga ibang requirements din na ikaw ang gagastos bilang kasi estudyante. Kasi kahit nasa state university ka or nasa public university ka, may babayaran at may babayaran ka pa rin. Hindi pa rin yun. Magastos pa rin. Actually. Bukod sa nag-rent ka nga kung hindi ka taga dito, foods mo, bills and everything, syempre papasok ka lang. Siyempre, hindi ka rin naman pwedeng ganun lang. Oo. Pero dito nga, parang naisa-isa na natin yung 10-point education reform agenda. Sa tingin nyo ba, kung may isang salita kayong pwedeng ilarawan sa vision ng edukasyon dito sa Pilipinas, ano ito? Siyempre, unahin natin si. So, kung isang salita para sa akin, laban. Kasi kailangan natin ipaglaban ng karapatan, ipaglaban natin ang edukasyon na maging libre, aksesible para sa lahat. Aksesible? Ngayon ko lang narinig. Aksesible. Ano naman, jalo. Ang dami namang words nun. Isang word lang. One sentence pala. So, para sa akin naman po, ang education natin ay hope, pag-asa po. Yan. Why? Kasi naman po, syempre, dapat bilang mga estudyante,
meron pa rin po akong pag-asa sa sistema na kaya nga po reform, kailangan pa rin natin siyang ayusin and to work with established na systems to really work hard na maresolbahan ito kahit paunti-paunti, ganon. Dito sa 10 point na to, ano yung sa tingin ninyo yung parang hindi pa ganon na reach na parang hindi pa ganon na naaayos? Oo, kailangan pa pagtuunan ng pansin. Okay po, no? So, I think bilang nasa na tayo, advanced world na, 'di ba? So, tingin ko po yung number 5, yung digital gaps tsaka yung AI competency kasi kailangan po natin mag-adapt sa technology pero at the same time, hindi natin kailangang magpasakop pero kailangan mag-adapt na parang we need to maximize yung technological advancement na, for instance. So, mga classroom dapat natin ay equipped ng mga technology na makakatulong sa ating mga extracurricular activities. So, for instance, yung estudyante, wala siguro siyang mabili ng laptop, gano'n. So, dapat ang university or colleges ang nagpro-provide ng mga, of course, computer sa library, gano'n. Dapat nag-a-adapt na rin po tayo sa technology. Oo. Hindi naman din talaga mawawala yung mga ibang students na talagang hinahayaan nilang magpasakop sila sa mga AI na yung talagang literal na mga work outputs nila, iaasa na lang nila. Which is dapat hindi. Kasi syempre kung yun ang gumawa, ibig sabihin siya ang nag-isip at hindi ikaw. So, hindi mo deserve ang credits and everything. Di ba? Kaya nga yung mga AI, gawin natin siyang tools para mapadali yung gawain natin. Hindi yung siya yung mismong gagawa ng lahat ng gawain natin. Totoo yan. Ikaw ba? Na-try mo na? Parang inasa mo na lang? Ako hindi pa, pero ginagamit ko siyang tool, especially sa grammar, ganyan. Kasi nga minsan, lutang tayo. Yung grammar natin. Minsan araw-araw. Minsan lang naman. Mahirap pag araw-araw. Iba na yun. Oo, nakakatakot naman yun. Sa akin, I've never yung chat everything. Hindi ko yun tinry kasi especially kahit thesis namin. Parang pag yun kasi ang gagawa, ibig sabihin, hindi mo na alam yung sasabihin mo kung tinanong mo. Oo, kasi i-defend mo din yung thesis Totoo mo. Yun. Pero of course, dito naman may nagtatanong din, kung makikipag-usap daw po ba kayo sa Department of Education, ano agad ang unang hihilingin ninyo bilang isang miyembro sa mga organisasyon? Siyempre po, pinakauna, adapt the 10-point education reform agenda. So, konsultahin po natin yung nagawa ng mga estudyante dahil for the students, by the students po dapat ang education. So, siguro message na rin po siguro sa DepEd and even sa mga people in power, may mga kakayahan na magsabatas, ay yung konsultahin po nila yung sektor ng mga estudyante na nag-craft ng 10-point education reform agenda dahil hindi kailan po magsisinungaling ang mga danas at experiences ng mga estudyante. Ayun. So, sa tingin nyo, paano nyo mahihikayat ang mga magulang natin at komunidad na suportahan itong 10-point education agenda? So, para mahikayat natin sila, kailangan natin mas ibaba sa kanila itong mga 10-point agenda na to, mas ipaintindi na kung bakit mahalaga ito, katulad na lamang ng free education, college education, kung gaano kahalaga sa komunidad, sa bawat pamilya ang magkaroon ng mga anak na napagtapos ng kolehiyo. So, sa mga ganong simpleng bagay, examples, ay mas mauunawaan nila kung gaano kahalaga itong 10-point agenda. So, di ba nabanggit mo parang dapat ibabasa kanila? Paano natin yung gagawin? So, sa konsultasyon, sa pakikipagpanaim sa bawat komunidad, sa katulad ng ginagawa natin dito ngayon na mas makarating sa taong bayan yung mga ganitong mga pagsusulong. How about naman the students? Paano nyo i-encourage ang mga students na suportahan itong 10-point education reform po agenda? Ayun, no? So, bala dun sa activity po namin, sa loob pa lang ng UP Baguio, meron na tayong 400 plus na signatories na sumuporta sa education reform agenda. So, sa pamamagitan po siguro ng pakikipag-partner sa mga iba't ibang universities, kagaya ng UC, UB, SLU, ganon, it's time to unite siguro to establish a community na magsusulong ng mga student-centric na mga policies like the 10-point education reform agenda. Meron na bang mga schools dito, university and colleges na talagang na sa inyo? Alyansa? Ba't yun ang naiisip kong word? Alyansa? Parang nag-support? Oo. Ano? Loka-loka?
Meron na ba? Ayun no. Nilalawig pa po nating palawakin yung Student Council Alliance of the Philippines. Kasi po siguro sa Baguio, Akma UP pa lang po yung parang miyembro ng SCAP na talagang established. So, the moment na ma-establish po natin yung rapport natin sa mga iba't ibang university, as someone po na from Student Council din sa UP Baguio, siguro yung idea po siguro ng collaboration ay mag-work for everyone. Ayun. So, thank you very much, Jelone and Ivan. Meron ba kayong gustong batiin, Oo. pasalamatan? So ini-invite ko yung mga viewers natin na taga UP Baguio na kung gusto niyo mas makilala pa ang Akma UP, dumalo po tayo sa mass orientation sa August 29, Friday, from 6 p.m. to 8 p.m. Yun lang naman. Si Jelone. And po, syempre, shout out to my family and to my adding na mag-birthday sa September 5. Ata. Happy birthday! And of course, shout out sa Akma UP, sa SCAP, and sa mga kapwa ko USC sa UP Baguio. Hi guys! Ay, yun pala, may nagpapatanong, paano nila pala makikita kung may progress na itong 10-point education reform agenda natin? Ayun no. Just visit po the page ng Student Council Alliance of the Philippines. At the same time, yung alternatibong katipunan na mag-aaral sa UP o Akma UP po. Ayan, thank you so much thank you again. so much. Jelone, Ivan, Ofel Lada. Ofilada. Ofel Lada, and of course, Ivan Van Ray Ray Pasqua. Ayun.